Maligayang pagbabalik sa Rai Movie Recaps. Narito na naman po tayo para sa isa na naming magandang pelikula na pinamagatang Rebel Ridge na napalabas noong 2024. Kaya't ano pa ang ating hinihintay? Sit back, enjoy and relax labyo. Nagsimula ang pelikula kasama si Terry Richmond, isang dating veterano, nagbibisiklete sa kalsada, nakikinig ng mga kanta, ngunit nasagasaan siya ng mga pulis. Si opisyal na si Evan Marston, kasama ang kanyang kasosyo, si Opisyal Steve Lan, ay kinulong si Terry, na sinasabing sinubukan nilang hilahin siya, ngunit siya ay tumakas. Binanggit ni Terry na hindi niya narinig dahil sa kanyang earphones. Ngunit ang mga pulis ay hindi naglalaro. Sinimulan nilang imbestigahan si Terry at tanungin siya ng mga personal na katanungan tungkol sa kanyang pagkakakilanlan. Hinanap ni Officer Evan ang backpack ni Terry at nakakita ng isang pakete. Humingi siya ng pahintulot ni Terry na buksan ang pakete, ngunit tumanggi si Terry. Pinipigil nila si Terry at humiling ng K-Sham para hanapin ang pakete. Inihayag ni Evan na aabutin ng 1 oras bago makarating ang unit, ngunit nagmamadali si Terry, kaya pinayagan niya silang maghanap. Nakahanap ang mga opisyal ng maraming pera sa bag, kaya pinaghihinalaan nila na pera ito ng ilegal na droga. Binanggit ni Terry na ito ay hindi pera sa droga, ngunit ang kanyang pera na kailangan niya upang mai-post ang piyansa ng kanyang pinsan sa courthouse. Binanggit ni Officer Steve ang cash na halos 30 grand, at nagtanong kung para saan ang pinsan ni Terry sa kulungan. Inihayag ni Terry na 10 grand ay para sa piyansa, at ang natitira ay bumili ng truck at maghakot ng mga bangka. Ang kanyang pinsan na si Mike ay nasa para sa pagmamay-ari ng damo, ngunit hindi niya ito ibinebenta. Nagpa siya ang mga opisyal na palayain siya, ngunit hawakan ang kanyang pera, dahil pinaghihinalaan nila na pera ito ng droga. Ipinangatuwiran ni Terry ang kanyang sarili sa pagsasabing nakuha niya ang pera sa pamamagitan ng pagbebenta ng kanyang sasakyan, at bumili ng steak sa isang restaurant na tinatawag na Kenlong Chinese. Sinabi ni Evan kay Terry na hahawakan nila ang pera, at makukuha ito ni Terry pagkalipas ng 30 araw kapag nagawa na niya ang mga papeles para dito. Kung hindi, maaari nilang ilagay siya sa bilangguan para sa isang pagsasabuatan sa money laundering. Pilit na sumunod si Terry, kaya binitawan nila siya. Tumungo ang mga pulis, at kinuha ni Terry ang kanyang bisikleta at sumakay sa courthouse. Doon, nakilala niya ang isang lalaking nagngangalang Elliot, na isang clerk ng korte. Sinabi ni Terry kay Elliot na i-post ang piyansa ng kanyang pinsan, at kinuha ng mga pulis ang lahat ng kanyang pera. Tumanggi si Elliot dahil walang pera si Terry, at inihayag na ang kulungan ay inaayos, kaya inililipat nila ang lahat ng mga bilanggo sa bilangguan ng estado. Nagpa siya si Elliot na lumabas, dahil natapos na ang kanyang shift, ngunit galit na galit si Terry, dahil may problema ang kanyang pinsan. Ipinakilala ni Elliot si Terry sa kanyang katrabaho, si Summer McBride, isa pang clerk ng korte, at malapit ng maging abogado, upang tulungan siya. Uminom sina Summer at Terry, kung saan ibinunyag ni Summer na ang lokal na departamento ng pulisya ay gumagamit ng mga mapanlinlang na legal na paraan upang kumpiskahin ang pera mula sa mga tao. Matapos mabaygo ang mga tao na mapanatili ang kanilang pera sa legal na paraan, itinatago ito ng mga pulis para sa kanilang sarili, na sinasabing ito ay para sa mga pondo. Inihayag ni Terry ang kanyang pinsan na si Mike na tumulong sa paghuli ng ilang mapanganib na mga kriminal sa pamamagitan ng pagbibigay ng impormasyon. At kung siya ay ililipat sa isang bilangguan ng estado, maaari siyang atakihin ng mga bilanggo. Ang paglipat ni Mike ay sa Huwebes, kaya iminungkahi ni Summer na makakuha ng mas maraming pera si Terry ng mabilis para sa piyansa upang mailigtas nila si Mike. Pumunta sila sa kanilang mga paraan, at tinawag ni Terry si Mr. Si Liu, ang may-ari ng Chinese restaurant, at ang kanyang partner. Humingi siya ng 10 grand kay Liu, at pumayag si Liu na ilipat ang pera sa loob ng ilang oras. Sa gabi, hinanap ni Terry ang departamento ng pulisya ng mga pulis na nagdetain sa kanya, at kinabukasan, nagpa siya na bisitahin sila. Iniulat niya ang isang pagnanakaw kay Opisyal Jessica Sims at inilalarawan ang mga magnanakaw na eksaktong katulad ni na Opisyal Evan at Steve. Samantala, pumasok si Officer Steve at itinigil ang ulat, na sinasabing si Terry ay pumapasok sa isang maling krimen. Ang pinuno ng departamento, si Chief Sandy Byrne, ay namagitan.
Tumayo si Chief Sandy para sa kanyang mga tauhan at sinabihan si Terry na umalis, ngunit inalok siya ni Terry na itago ang kanyang pera at ibalik na lang ang pera ng piyansa. Naging matako si Sandy at pumayag. Nais ni Terry na makilala ang kanyang pinsan bago ang paglipat, kaya sinabihan siya ni Sandy na dumating ng 9 AM ng Huwebes. Noong Huwebes, dumating si Terry sa departamento ng pulisya, ngunit nakaalis na ang bus ng bilanggo dahil sinasadya ni Sandy ang kanilang schedule. Mabilis na sumakay si Terry sa bus, at sinabihan ang kanyang pinsan na humingi ng proteksyon sa pag-iingat sa sandaling makarating siya sa bilangguan. Bumisita ngayon si Terry kay Summer para sa kanyang tulong. Kaya't nakilala niya ito sa likod at ipinaalam sa kanya na may nakita siyang dumi sa mga pulis at maaari nilang sirain ang mga ito. Ibinunyag niya na ang hukom ng courthouse ay kasangkot din dito. Tungkol naman sa piyansa ni Mike, kailangang dalhin ni Terry ang pera sa desk ni Elliot sa lalong madaling panahon. Dumating na ngayon si Terry sa departamento ng pulisya at hinarap ang hepe. Binyantaan niya ang hepe at sinabihan siyang sumunod, ngunit nakialam si Officer Steve at nagkagulo. Dinasarmahan silang dalawa ni Terry at pinapasok sila sa loob. Hinawakan niya ang mga ito, gamit ang mga cuff ng Officer Sims, at dinala siya sa property room, kung saan nakahanap siya ng 12 ng armory at pera. Kinukuha niya ang kanyang pera, at kumukuha lamang ng 10 grand, pinarangalan ang kanyang orihinal na deal, at iniiwan ang natitira para sa mga lalaki na asol. Inalis niya ang baril ni Jessica, at sinabihan siyang magkunwaring kinukupkup siya, at itaboy siya ng maayos, para hindi siya barilin ng mga rancher sa labas. Kinuha niya ang kotse ni Steve, ibinaba siya sa isang ligtas na lokasyon, at naglabas ng alerto sa pulisya para kay Terry. Si Terry ay nagmamadaling bumalik sa courthouse at dinala ang pera sa mesa ni Elliot. Pupunta si Summer para kunin ang pirma ng hukom sa piyansa, ngunit sa panahong iyon, dinagsa ng mga pulis ang courthouse at inaresto si Terry. Dinala ng mga pulis si Terry sa mga catacomb ng courthouse para sa isang medikal na pagsusuri, at dinala siya ni Evan upang makilala si Chief Sandy. Binuhat nila si Sandy at pinaalis. Habang nagmamaneho, inilapag ni Sandy ang lahat ng cards sa mesa. Binanggit niya na nagkamali siya sa pakikialam kay Terry dahil sinuri nila ang kanyang background. Huminto sila sa isang ospital kung saan ibinibigay ni Sandy kay Terry ang kanyang natitirang pera, na sinasabing nananatili siyang tahimik at nagpapanggap na hindi ito nangyari. Kung hindi, maaari nilang arestuhin siya ng 30 taon dahil sa pag-atake sa kanila. Ibinunyag ni Sandy na inatake si Mike sa bilangguan at inilipad patungo sa ospital na ito. Si Terry ay asar at emosyonal, kaya kinuha niya ang deal. Ngunit binalaan siya ni Sandy na huwag nang bumalik sa bayang ito. Kung hindi, aalisin nila siya. Pumasok si Terry sa silid ng ospital ni Mike. Ngunit sa kasamaang palad, hindi nakaligtas si Mike. Humihingi ngayon si Terry kay Summer ng elevator at bumalik sa kanyang bayan. Nasundan sila ng isang pulis, at ibinunyag ni Summer na ang kanyang kontak sa pulis, na kaibigan niyang naghahanap kay Summer. Sinubukan ni Summer na ipaliwanag kay Terry na marami pang kaso na katulad ng kay Mike, kaya kailangang malantad ang mga pulis, ngunit bigo si Terry at hindi ito pinansin. Ibinigay niya kay Summer ang kanyang numero para sa mga emergency at nagpaalam sa kanya. Umuwi si Summer at nagising sa kalagitnaan ng gabi, nang makita niyang may pumasok sa kanyang bahay at nagdroga sa kanya. Napagtanto niyang nasa likod nito ang mga pulis nang makita niya ang magnet ng kanilang sasakyan sa kanyang refrigerator. Tinawag niya si Terry, at mabilis na nagmaneho si Terry papunta sa kanyang bahay. Pumasok siya at natagpuan siya sa shower, buhay. Ipinahayag ni Summer na ayos lang siya dahil tinurukan siya ng mga pulis ng gamot na dati niyang iniinom sa buhay niya. Siya ay nagkaroon ng isang anak na babae, at nawala ang kanyang pag-iingat dahil sa kanyang kasaysayan sa droga. Nag-aalala siya na napatawad na siya para makipagkita sa kanyang anak sa ngayon, ngunit kung susuriin nila siya bukas, baka tuluyan na siyang mawalan ng kustodiya. Sinabihan siya ni Terry na huwag mag-alala, at pinapante si Summer sa kanyang trabaho. Nakapagtataka, gusto ng hukom na makipagkita kay Summer at gusto siyang masuri para sa droga, na nagpapahiwatig na nakikipagtulungan siya sa mga pulis. Ang tag-araw ay nababato ngunit sumusunod. Binibigyan niya ang kanyang sample ng ihi at umiiyak, alam ang kanyang kapalaran. Sa kabilang banda,
nakaharap ni Terry si Officer Steve, na nag-imbita sa kanyang mga kasosyo na humaharang sa mga lansangan. Nakipagtulungan si Terry, ngunit binaril ni Steve si Terry para bumalik sa bayan. Si Terry ay nasugatan ngunit lumalaban. Sinubukan niya si Steve gamit ang kanyang baril at nagmaneho palayo sa bukid. Iniwan na ngayon ni Terry ang kanyang truck at pumunta sa kanyang Chinese hotel at tinawagan si Summer, humihingi ng mga burner phone. Dumating si Summer sa restaurant dala ang mga telepono at nakitang nasugatan si Terry habang tinatambalan siya ni Mr. Liu. Plano ni na Terry at Summer na humanap ng ebidensya sa mga pulis para madala nila sila. Nag-incognito sila at pumasok sa bahay ng hukom. Kinwestiyon nila ang hukom tungkol sa katiwalian ng mga pulis, kaya't ibinunyag niya na matagal na siyang nagtatrabaho kay Sandy. Walang pondo ang departamento ni Sandy, kaya nagdala siya ng sarili niyang pondo sa pamamagitan ng ilegal na paghahanap at pagproseso ng mga pamamaraan sa pamamagitan ng korte, kung saan kailangang ipaglaban ng nasasakdal ang kanilang pera, ngunit matatalo sila sa bawat pagkakataon. Ang hukom ay napunta dito dahil nakakakuha din siya ng pera, at ginawa itong legal ng estado dahil ang mga bahagi ng pera ay mapupunta sa pagpopondo ng gobyerno. Ang mga pulis ay huminto sa trapiko, na magiging magaspang tulad ng kay Terry sa simula ng pelikula. Ang mga paghahanap na ito ay itinala sa mga dashcam ng mga pulis, at maaaring patunayan na ebidensya para ilantad ang mga pulis. Nagpasya sina Terry at Summer na nakawin ang mga footage na ito, na nasa mga catacomb ng courthouse. Pumasok sila sa courthouse at nakitang nauuna sa kanila ang mga pulis. Nagsindi sila ng apoy para pasabugan ang evidence room, ngunit pinatigil ni Summer ang apoy. Mabilis nilang ninakaw ang mga memory card at muling nag-apoy upang maiwasan ang paghihinala. Lumabas si Terry sa kotse at hinihintay si Summer habang pupunta siya para kunin ang sample ng kanyang ihi. Sa kasamaang palad, nahuli siya ng mga opisyal. Hinihintay ni Terry si Summer sa labas at napansin niya ang pagkidnap sa kanya ng mga pulis. Sinundan niya sila sa isang makulimlim na lugar kung saan sila naghiwalay at umalis. Isang pulis ang naiwan, kaya nagmaneho si Terry sa kotse ng pulis. Sinasakal niya ang pulis at pagkatapos ay pinusesan para tanungin. Ginagamit ni Terry ang kanyang radyo at nakikipag-usap kay Sandy. Nakipag-trade deal si Sandy para ipagpalat si Summer sa mga memory card. Pumayag si Terry, kaya sinabihan siya ni Sandy na magkita sa Rebel Ridge sa madaling araw. Naghihintay ang mga tauhan ni Sandy sa Rebel Ridge hanggang umaga, ngunit hindi nagpakita si Terry. Samantala, si Sandy ay nakatanggap ng tawag mula kay Terry, habang ipinapalagay ni Officer Evan na nakita niya ang sasakyan ni Terry. Sinabi ni Terry kay Sandy na wala nang babalikan. Sa kabilang banda, nalaman ni Officer Evan na wala si Terry sa kotse. Sa halip, ito ay si Officer McGill, na nakatape sa kotse ni Terry. Si Terry ay nasa departamento ng pulisya, kung saan sinira niya ang likod na dingding ng departamento ni Sandy. Inaalerto ng opisyal na si Jessica ang iba pang mga pulis ng lokasyon ni Terry, kaya bumalik sila. Bumalik sa istasyon, mabilis na hinanap ng matako na si Sandy ang pera, ngunit ang pagkarga ni Terry ng mga armas mula sa armory. Binaril niya si Sandy ng beanbag rounds sa halip na mga bala. Dumating si Jessica, at nakipagtulungan si Terry dahil si Jessica ang kaibigang tinutukoy ni Summer. Ipinagkatiwala ni Terry kay Jessica ang mga memory card at sinabihan siyang ilabas ang mga ito. Kinumpiska niya ang arsenal ni Sandy, ngunit dumating sa labas ang mga tauhan ni Sandy. Iniabot ni Terry ang isang punong baril kay Jessica para takpan siya at itinambak ang pera ni Sandy para buhusan ng gasolina. Nilinggan ni Jessica si Terry at sinabihan siyang ayaw niya ng anumang pagbaril, kaya dinala niya siya sa labas. Hinarap ni Officer Steve si Terry at tinadyakan ang mga memory card. Ipinahayag ni Steve na pinatay niya si Summer para mabaril siya ngayon ng walang mga saksi. Nakita ng opisyal na si Evan ang pagkakamali sa kanilang mga paraan at humakbang ito upang protektahan si Terry. Nakatutok silang lahat ng baril sa isa't isa, ngunit binaril ni Sandy ang binti ni Evan at inalis ang kanyang baril. Tumingin si Terry kay Jessica, na ibinaba ang kanyang baril, kaya tumakbo si Terry kasama si Evan. Nagtago siya sa likod ng isang kotse kasama si Evan at binato sila ng mga smoke grenade. Inutusan siya ni Evan na i-on ang mga dashcam ng kotse, at pagkatapos ng 3 minuto, magiging live ang mga pag-record.
Inilabas ni Terry ang mga pulis isa-isa, ngunit hindi sila pinapatay. Nadatnan niya si Steve, at naghiganti sa pagbaril sa kanya. Pumasok siya sa kotse ni Steve, kung saan nakahiga si Summer, at binuksan ang mga dashcam. Pinaandar niya ang kotse patungo kay Evan, at iniligtas siya. Pinaalis niya sila sa istasyon, ngunit nahawakan ni Steve ang kotse. Sinubukan niyang pumasok sa likuran, ngunit tinulak siya ni Summer. Sa kalsada, sinusundan sila ni Sandy at ng kanyang mga tauhan kasama si Jessica. Binangga ni Jessica ang kotse ni Sandy para makatakas si Terry. Nagmaneho si Terry sa ospital, kung saan ipinasok nila si Summer at Evan sa emergency ward. Inalis ni Terry ang drive ng imbakan ng kamera mula sa kotse at itinago ito sa kanyang sarili para sa paglantad kay Sandy. At dito na nga nagtatapos ang pelikula natin para sa araw na ito. Maraming salamat sa panonood.